Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At patuloy tayo nagpapasalamat sa lahat at bawat pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre maraming salamat po sa lahat ng kasama natin sa pag-aaral na ito na nakikinig gamit ang radyo. Ang iba ho, nasa biyahe sa mga sandaling ito. Maraming salamat. Ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Binabati rin natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang radio stations, iba't ibang oras. At syempre sa lahat po ng mga sumusubaybay sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo, gamit po ang internet platforms. Whether yan po ay yung Facebook page, o kaya naman yung pong YouTube channels, o kaya naman gamit po ang ating streaming app. Maraming salamat at lalo na sa mga taong nangangasiwa upang matiyak na yung ating programa kasama ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at tinatalakay po natin ang paghahari ng Diyos. Alam nyo, napakahalagang bagay ito dahil kung tutuusin, lahat po ng ating mga kapasyahan, lahat ng ating ginagawa, yan po ay masasabi nating indicators kung kumusta yung ugnayan natin sa Diyos. Ang sabi nga ng author na si Richard Blackaby, your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God. Ibig sabihin po nito, yung uri at yung kalidad ng ating ugnayan sa Panginoon, yan po ang pagmumulan kung anong klaseng paglilingkod meron tayo sa Panginoon. So kung nakikita natin na problematic yung ating paglilingkod, matetrace po natin yung pinakaugat doon sa ating relationship sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga, no? Kaya nga hindi tayo pwedeng magpatuloy sa ating paglilingkod at umasa na ito po ay magiging matagumpay kung hindi natin inaayos yung ating ugnayan sa Panginoon. Alam niyo ba, parang iceberg, ano? Ako po ay napakahilig na gumamit ng larawan ng iceberg. Kung alam niyo yung iceberg, no, yung niebe na nakalagay po sa dagat. At maganda pong illustration yan kasi sang-ayon sa mga expert, yung nakikita natin na kung tawagin po natin ay tip of the iceberg, yung pinakadulo, yan po ay more or less around 15% ng kabuuan ng iceberg. So in other words, syempre depende po yan sa size, sa density, depende sa shape, kung gaano kalaki yung ating nakikita. Pero mahalagang illustration yan kasi ang nagpapalutang po doon sa visible, yung ating nakikita na more or less 15%, ay yung pong 85% na hindi natin nakikita. So likewise, sa ating ministeryo, ganun din po. When we serve, ang reality po niyan, what people see is only a small fraction of what is going on sa ating spiritual life. Na yung paglilingkod ay sa ilalim nito, para mangyari yung paglilingkod na yon, maraming mga hamon po yan. Okay, nandyan po yung hamon ng tayo po ay merong commitment, and to achieve that commitment, alam natin na may mga bagay tayong inaalis, pinagtatagumpayan, meron tayong sakripisyo, paglalaan ng sarili, may mga bagay tayong gusto na hindi po natin pinipili, may mga bagay na alam nating mali, kaya tinatanggihan natin. Lahat ng iyan ay parte ng pagbibigay katiyakan na yung ating ministry po ay magaganap. Kaya masasabi po natin, unless we work on yung pong parte na hindi nakikita, yung parte na nakikita ay hindi po mangyayari sa tamang paraan. Kaya ang talagang challenge po dyan is to evaluate, kagaya nga ng ating pinag-aaralan,
matiyak na talagang may pagpapasakop tayo sa Panginoon, yamang pag hindi naging maayos yung pagpapasakop na yon, yung ministeryong ating ginagawa will either be full of struggles, kaya paminsan para bang hindi na nilisan ng mga struggle, ng mga problema, sa kadahilanan nga po mga kapatid na hindi natin inaayos yung pundasyon. So unawain natin ngayon sa ating pag-aaral, paano natin pagtitibayin ang pundasyon para sa ganoon ay matiyak po natin na yung paglilingkod natin ay magagawa natin sa tamang paraan. Ano po? Sa Bible, mapapansin natin on many occasions na ang Panginoon ay sinusunod ng mga tao. Hindi naman nasatisfy ang Panginoon sa lahat ng mga sumusunod. Ang totoo, kinonfront niya ang mga taong ito. Kasi alam naman natin, napaliwanag natin before na pag-aralan natin, na marami sa mga sumusunod sa ating Panginoon, maaaring nandun ang anyo ng pagsunod, pero ang hindi natin nakikita roon na alam ng Panginoon, ano ba ang nilalaman ng kanilang puso? Yan ang pinakamabigat dyan Ano ba talaga yung laman ng kanilang puso? Bakit sila sumusunod? Kung ang inyong pagbabasihan ay yung aklat ng Lucas. Kasi po, yung Matthew, Mark, Luke, and John, pare-parehas po yan. It's all about the life of Jesus. Kaya tawag natin dyan Gospels. Magkakaiba lang po ang presentation dahil iba-iba yung audience at syempre iba-iba yung nagpe-present tungkol sa buhay ng Panginoon at iba-iba sila ng anggulo sa pagpe-present. Pero yung aklat ng Lucas, ang naiiba sa kanya kasi yung kanyang arrangement ay sang-ayon sa kung kailan nag-unfold yung pangyayari. In other words, chronological po yan. So bakit importante ito para sa ating pag-aaral? Kasi sa mga unang parte ng aklat ng Lucas, bago dumating yung point na sila po ay hinamon ng Panginoon to become disciples, ang mapapansin po natin doon, nakasaksi sila ng mga himala, nakatanggap sila ng mga biyaya, kagaya ng pagkain, kagalingan, meron silang mga expectations na so far ay natutugunan ng ating Panginoon. So maybe in their minds, okay to, sundin natin to dahil kung ano yung gusto natin ay tinutugunan nito, kung ano yung nais natin ay tinutupad nito. Kaya lang, nakapagtataka bakit dumarating sa punto na yun nga, yung mga taong ito kailangang komprontahin. At ang reason po dyan mga kapatid, sapagkat ang habol ng Panginoon ay hindi po yung popularity. Hindi ho yung sumikat. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, di ba? Dahil nauso po ang mga online, may mga vloggers, may mga content creators, maraming magagaling, magaganda ang content, at marami din namang hindi masyadong okay ang content. Pero kaya ko po binabanggit at sinasabi ito mga kapatid para maintindihan natin na paminsan mapapansin mo kung sa modern day, gumagawa ng kontrobersya para pag-usapan, makilala, para magkaroon ng engagement yung kanilang mga post. So in other words, marami, they are just after that popularity kasi pinagkakakitaan yan Ang iba naman ay gusto lang talaga nila makuha yung atensyon at saka yung suporta. Sabi nga, subscription ng mga tao, they subscribe, they react, nagpo-post sila ng comments and they share. Again, hindi natin sinasabi na lahat mali. Pero ang bottom line, Jesus, kung siya po ay nabuhay sa ating panahon, hindi iyon ang mahalaga. Kaya mapapansin mo, intentionally, ang pinili po niyang mga apostol 12. Alam natin, naghudas pa nga yung isa At kung tayo siguro ang papipiliin at nasa HR department tayo ng Panginoon, baka nga yung napili niya, hindi pa yun ang mapili natin, di ba? Pero kinonfront niya yung mga tao at sabi niya, if you want to be my disciple, maraming versions po yan. Yung iba sinasabi, carry your cross and follow me. Yung isa very interesting na sinabi po roon, you must love me more than your father, mother, wife, children, yes, even your own life. Now, hindi po sinasabi na wag mong pahalagahan ang iyong magulang, ang iyong asawa, anak, o ang iyong sarili. Ang ibig sabihin, wag mong pahalagahan ng higit. Kailangan ang Panginoon po ang pinaka-nangingibabaw sa lahat. Honestly speaking, nung una ko pong na-encounter yan, nung panahon ng kabataan, na kung saan madalas gamitin yan bilang hamon
pag ikaw ay nasa kampe, di ba? Yung mga challenge to become a disciple kasi marami. Nung nagsisimula ka pa lang, attendee, di ba? Puro ka attend, at minsan yung attendance hindi pa nga makumpleto Minsan nag-absent pa, minsan physically present pero wala yung isip doon sa ginagawang pagsamba. So in other words, ganyan ang mga umpisa. And hanggang later on, yung bang nare-realize mo na hindi yung gusto kong ibigay ang mahalaga, kundi ano ba yung gustong matanggap ng ating Panginoon. Kasi sa Christian life natin, sometimes, yes, nandun yung pagsunod natin, pero punong-puno ito ng sarili natin. What do I mean? Yung bang, kaya ko ginagawa ito dahil ganito. Kaya minsan mapapansin mo, may mga taong napufrustrate, nalulungkot, nagtatampo sa Diyos. Bakit? Kasi nga, may gagawin para sa Panginoon. Pag hindi nangyari yung ginagawa para sa Panginoon, ang feeling ba Lord, matapos akong mag-commit, magtalaga, maglingkod, gawin ito, ganyan para sa iyo, bakit ganito? Ayan. Diyan yun na po nakikita na paminsan, yung bang kaya pala tayo naglilingkod ay meron tayong natatagong mga naisin, hoping na yung ating paglilingkod ay magdala ng pabor sa atin. Pabor in the sense na, Lord, tugunan mo ang aking pangangailangan. Kaya minsan nagtatampo sa Panginoon. Kasi nga, bagamat may paglilingkod, may sariling agenda. So, yung agenda na yun po ang matindi ron Kaya yung mga sumusunod, bakit nga ba nawala? Di ba? Dumating sila sa punto na, kung maalala po ninyo, dati-rati sumisigaw pa ng Hosana, naglalatag pa ng mga palaspas, balabal, at pag nabasa niyo yung account na yon, makikita niyo purong kahit yung mga religious leaders, yung mga pariseyo na gustong ipadakip si Jesus. At that point, talagang nasabi nila na hindi natin kakayanin to. Napaka-popular niya ngayon at hindi natin siya kakayanin. So, ganun katindi yung popularity ni Jesus back then. Now, ito po ang point. Ito ang gusto kong makita natin. Paano nangyari na nagkaroon po ng shift? Mula po doon sa mga taong nagtatanghal patungo sa mga taong gusto siyang ipako. Kagaya din po natin, kung mali ang motibo, mali ang dahilan, may sarili tayong hangarin, we follow because of what we want. We follow because of our preference or until nag-a-align yung gusto natin sa ginagawa ng Panginoon, magiging mali ang ating pagsunod. Palaging merong hangganan, walang paglago, maraming limitasyon. Kaya sinasabi ng Panginoon, maging malinaw. I-structure mo ang buhay mo in such a way that it will be all about me. Nag-struggle po ako sa passage na yan Kasi bakit? Dahil nung una, inuunawa ko siya sa practical na paraan. Sa paanong paraan? Yung bang iisipin mo, Lord, mamahalin kita ng higit sa aking magulang, sa aking asawa, sa aking mga kapatid, sa aking buhay. Ibig mo sabihin, parang pababayaan ko sila. Ang totoo niyan sa ibang translation, ang ginamit po, you must hate by comparison. No? Ganong katindi yung impact ng words na ginamit na ang equivalent po nito is actually hating them by comparison. Ganun kabigat. Pero ang maliwanag na ipinapakita po sa atin doon ay ang katotohanan na ang nais po ng ating Panginoon ay ito. Mahalin mo ko ng higit, make your life all about me. Ang totoo po niyan, your family will benefit from that. Your parents, yung iyong asawa, mga anak, ikaw din, you will benefit from that. In what sense? Kasi po, paminsan ang problema ng ating pagmamahal sa ating magulang, kapatid, kapwa, sarili, conditional di ba? Yung bang pag natupad yung gusto natin, pagka naibigay yung nais natin, ayan, talagang meron tayong pagsunod, meron tayong pagmamahal, meron tayong pagtalima. Pero alam nyo, paminsan pagka feeling natin hindi na nila deserve o kaya nagiging one-sided yung relationship para bang ikaw na lang ang nag-aambag, that's the time we get really, really tired. Kaya napakahalaga na ating maintindihan yung panawagan na gawin siyang pangunahin. Ang ibig sabihin nito, you love them because of me. Hindi dahil deserving sila,
You forgive them not because they are deserving of forgiveness, but because of me. You ask for forgiveness from them kung sila naman na nagkasala sa iyo. Bakit? Because of me. Di ho ba? Kadalasan dyan nasisira yung mga relasyon Gusto natin maging deserving sila ng pagpapatawad natin. Gusto natin ay umamin sila ng pagkakamali nila kahit minsan ay tayo rin may pagkukulang. So kadalasan po, yung pag tayo ang naging sentro ng buhay natin, dyan tayo nagkakaproblema. So, in other words, nung sinabi ng Panginoon yan, paghariin mo ako sa iyong buhay, yan po ang landas sa tunay na pagpapala. Pag siya ang Panginoon ng ating buhay, hindi na yung damdamin natin Hindi na yung gusto nating mangyari. Hindi na yung gusto nating reaksyon. Hindi na yung pamamaraan natin. Hindi na yung nasa isip natin. Kundi ano ang gusto ng ating Panginoon. Kamakailan po ay sunod-sunod ang kasal. No? At pag ako po ay nagkakasal, I always remind people, not only the couple, na isang malaking hamon para sa atin ay yung bang tiyakin na nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Kasi time will come talaga na magpapasya ka alang-alang sa Panginoon. Hindi dahil yung tao ay deserving, hindi dahil yung tao gusto mong gawin sa kanya yung magandang bagay, but because of the Lord. Yun nga yun So again, sinisimplify yung buhay. It's all about pleasing God. Alam naman natin na may kasabihan, you cannot please everybody. And I think lahat naman tayo nag-a-agree dyan. Totoo yan. Pero alam nyo pa minsan, kahit na alam nating lahat yan at totoo yan, hindi natin maalis Merong parte ng pagkatao natin that basically wants the affirmation of everybody. Ang problema, sino ba tong everybody na ito? Iba-iba ng posisyon, pananaw, paniniwala, opinyon. Nako. Pag lahat yan, binigyang lugod mo, bandang huli, kaaway mo lahat yan. Bakit? Kasi dahil kumampi ka rito, kalaban mo ito. Dahil sinang-ayunan mo yung posisyon ng isa, hindi mo sinang-ayunan yung posisyon ng isa. So you create complications that way. At nakakatakot pong kalagayan sa spiritual life, sa totoo lang, yung buhay natin pagka naging complicated. Bakit siya nakakatakot? Kasi minsan, ang liwaliwanag ng dapat gawin, ang simple in the sense na there's clarity sa dapat nating gawin pero hindi natin magawa. Again, ang isang pinagmumulan po ng kakulangan sa paggawa ay dahil, bottom line, nandun pa rin yung desire to please everybody. When you obey the Lord, ito po ang reality. Sometimes people will not understand. May mga taong hindi makakaintindi. Bakit ginagawa mo yan? I remember, years ago, meron po akong mga kaibigan na wala namang pagkakilala sa ating Panginoon. Yung isa po ay may pagkakilala sa Panginoon. At naikwento lang sa akin, habang pinagmamasdan daw ako, nag-uusap silang dalawa. At ang sabi ng isa, kawawa si pastor, maaga siyang naglingkod sa Panginoon. Sabi niya, nag-enjoy muna tayo sa mundo at saka tayo ngayon nagsusumikap para sa Panginoon. Ang sabi ho ng aking kaibigan na isang mananampalataya, sabi niya, alam mo, akala mo lang masaya tayo. Tingnan mo nangyari sa buhay natin. Sa kakahangad natin na maging masaya tayo, unti-unti nating sinisira yung mga relasyong kinabibilangan natin. And that's true. Di ho ba? Totoo naman sa lente o sa perspective ng mundo, para bang ano ba ginagawa mo? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Bakit iyan ang inuuna mo? Para bang sinasayang mo ang buhay mo? Bata ka pa. Marami pang pwedeng gawin sa buhay na ito. Bakit? Yan ang magiging priority ng iyong buhay. Pero alam niyo po, napakagandang paalala sa atin na hindi kawalan ang tayo po ay magpasakop sa Panginoon. Hindi kawalan na tayo po ay maglingkod at hangarin natin na siya ang maluwalhati. Dahil in the end, hindi naman sukatan ng tao ang gagamitin para i-evaluate tayo Sukatan ng Panginoon. May mga taong masaya sa sarili nilang sukatan, pero pag sinukat sa pamantayan ng ating Panginoon, ay maaring hindi papasa. May mga taong sa kanilang sariling tingin, okay sila, pero pag sila po ay nasukat sa pamantayan ng ating Panginoon, maaring
hindi uubra. Kaya napakahalagang makita natin na yung Christian life is all about structuring your life na isa lang. At walang iba kundi ang Panginoon ang siyang ating luluwalhatiin. As you try to glorify Him, as you strive to glorify God, yung mga bagay makikita mo, nawawala yung mga komplikasyon eh. Matututo kang pahalagahan yung mahalaga sa ating Diyos. Matututo kang pakinggan kung ano sinasabi ng Panginoon at mawala ng timbang yung sinasabi ng iba na hindi naman naka-align sa nais ng Panginoon. Makikita mo ang tunay na pagpapala sa buhay. Ang tao talaga dahil sinanay tayo ng mundong ito na maging materialistic, mag-focus sa pinansyal, material at pisikal, para bang dun lagi ang sukatan. Makamtan mo to. Kaya ngayon, tingnan ninyo, siguro sa ating bansa, masasabi natin na marami sa mga kaguluhan na ating nakikita ay nagmumula po sa paghahangad ng maging mayaman, makapangyarihan, makuha lahat ng gusto, at nangyari naman sa iba. Pero ngayon po, we see the consequences. Pero ito po, tandaan nyo, may mga consequences na nararanasan ang iba na marahil hindi na natin nakikita. Pero ang bottom line, pag ang Panginoon ang siyang tunay na nagpala, hindi man ito kasing bigat, kasing tindi, nang meron ang iba na ginamit sa maling paraan, pero tinitiyak ko po sa inyo, no regrets. Kasi alam ng Panginoon ang tunay nating pangangailangan. Alam ng Panginoon ang tunay na kasiyahan ng ating puso at buhay. Kaya, simplify your life. Hangarin natin kung ano yung kalugod-lugod sa Kanya. Kasi, masasabi ko pundasyon to eh. Kaya nga sa marriage, napakaganda yung pagkinakasal, yung palaging binibigyang diin yung living and cleaving, di ba? Yung, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sasama dito sa babae at sila'y magiging isa. Alam niyo kung bakit napakaganda nun? Kasi marami sa mga nagiging problema, di ba? Yung kumbaga sa mga Filipino pa, yung sinasabi nating merong isang kaharian pero dalawa ang reyna. Di ba? Yung asawa at saka yung mother-in-law. Kasi nga walang living and cleaving Kaya paminsan nagki-create ng complications. Kaya ang idea po ng relationship na yon, yes, mahal mo sila, hindi nababawasan yon, pero para sa kaayusan, alam mo na kinakailangan na merong pagpapalit ng iyong pagpapahalaga. Hindi na sila mahalaga, kundi dahil sa pinasok mong relasyon, ito yung dapat na iyong pagtuunan. Ganon din sa ugnayan natin sa Panginoon. And as we do that, mga kapatid, amazingly, nagiging maayos. Bakit? Kasi marirealize mo na minsan kaya ka nai-stress, may mga bagay na gusto mong maging parte ng buhay mo na hindi naman dapat. May mga pangarap na hindi naman dapat pero pinagsisikapan mo. May mga bagay na pilit mong dinadala sa iyong buhay na dapat tinatalikuran at iniiwanan. Kaya kung tayo po ay magdedesisyon na piliin na Panginoon, my life will be about you. Yan po ay isang tamang hakbang patungo sa isang buhay na tunay na pinagpala. So mga kapatid, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.